ating channel, Nature Trap. So update ko lang kayo sa mga available natin ng mga seedlings. Ayan. Tapos update ko rin kayo dun sa mga tinanim natin ng mga patubo pa lang. So para alam nyo rin yung mga itsura nila, kung lahat ba yung naging pula na, which is ayun po yung aking pinipredict na baka ito yung mga red cultivar lahat na na-delay lang ang pagkulay. Pero ngayon tingnan nyo, iba talaga yung kanilang kulay kumpara sa mga red and pink cultivar na meron tayo. Kaya nakakapala talaga na magtanim ng Nepenthes seeds dahil nagsasilabasan ng iba't ibang variation ng mga Nepenthes tulad nitong Mirabilis. Pare-parehas naman ng parents to, pero iba-iba yung lumabas ng mga anak. Parehas po na pink red yung nito, mother. At parehas na parents ay galing kay Sir Rosello. Ayan. Rosello Campo ng Rosello Farm. Isa sa mga kasabayan natin, o baka mas nauna sila pala, mga nag-alaga ng mga Nepenthes sa kanila rin galing yung Rosabella na ngayon ay tinitissue culture na ng kanilang mga tropa-tropa. Ayan. At nag-aabang tayo kung kailan yun marirelease. So ito yung iba. Marami-rami na rin na nabawas, pero marami pa rin. Marami pa rin talaga. So pero syempre, bago tayo makapag-release uli nito ng panibagong mga batch, it will take a year or two ulit bago mangyari yon. Kaya etong mga seeds natin at seedling na itinanim, ito yung mga next generation ng ating Mirabilis. Ito yung ating pinolinate nung nakaraan. At hindi ko mahanap kung nasan yung video nito, yung mga update. Hindi ko alam kung naisama ko dun sa ibang mga video ko. Sabihan nyo nga ako kung nasaan na. Or nabura ko na. So anyway, bago ko na-upload, ito yung mga seeds na yun na pinolinate natin. At mabagal yung kanyang paghinog dahil nandito siya sa loob ng ating parang ICU ba matatawag to, may kulambo lang naman ang gilid na ito. So nasa ating special na lokasyon kumpara sa kanyang mga kasamahan na nasa baba katabi ng mga bird cage natin. So mas matagal yung kanyang paghinog, pero ang papansin ko mas mataba yung mga seed pods niya, which is favorable to pagka tinanim natin. At titignan rin natin kung gaano karami yung germination rate na ito kapag naitanim na. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung mga puti na yan, hindi yan tape, yan ay straw na pinagputol-putol ko. At inilagay ko dyan parang belt nila para hindi yan bubuka ng straw kapag nag-crack na. Kasi minsan pag nag-crack na yan, nagdalaglagan yung mga seeds. Ang ginagawa ko ay nilagyan ko ng plastic o kaya net. Kaya lang in this time, try natin to kung effective ba talaga. So yan. Yung mga gustong maka-avail pala nito, mag-message kasi baka hindi ko to i-post sa Shopee. I-check out nyo na lang sa Shopee pagka gusto nyo. Pero kung walang walang message sa akin, itatanim ko na lang to ng direkta. Kasi gusto ko rin na matanim sila as soon as sila ay ready na for sowing. Ayan. Mapansin nyo na ang tagal na talaga na itong seed flower stalk na to. Dahil ayun yung kanyang stalk nasa ilalim. Tapos ito na yung growth niya after nung pagpa-flower niya. Ang dami na. Although hindi pa nag-picture uli. Siguro dahil okay naman yung medium niya, tsaka nagpo-focus yung growth niya talaga sa mga seeds. So balik tayo naman dito sa mga seed propagation natin. So itong galing kay Ma'am Dulcena na trungkata, ex-alata, wala nag-germinate or baka delay lang. So ngayon wala pa talaga.
Kahit isa nga wala eh. Pero sa tingin ko baka delay lang. Tapos ito naman, sana nga delay lang, no? Ito naman yung campanulata na tinanim natin. Wala pa rin nag-germinate kasi ito yung pinakabago nating tinanim. May nakikita na akong mga galaw-galaw nila yung pag no, parang may mang green pero hindi ko masabi kung seeds talaga yun eh, no? Or sphagnum or baka algae. Hintayin pa natin ng ilang mga linggo kasi ito katatanim lang natin mga 1 to 2 weeks ago. Wala pa. So ito naman yung ibang mga, ayan, ito nga yun. Pakita ko na yata kanina to, no? Ito yung mga ibang mga mirabilis natin na sineparate kasi nakakita tayo ng ibang traits sa kanila. Kasi ang usual na traits ng mirabilis natin dito ay pure red lang eh. Pero ito tingnan nyo, may mga iba't ibang kulay siya. Ito, tingnan nyo, nasa bilaran pero green pa rin. No? Ay magiging itsura niyan. So tapos ito yung mirabilis na heterosexual, yung dalawa yung kasarian, no, yung galing kay Ma'am Carmen Espina Woods. Ayan. So ayan, mga nag-germinate na yan. Isang seed pods lang yata ito eh. Kasi nga ilan lang rin yung nirelease ng mga seed pods ng heterosexual niyang plant. No, hindi naman siguro hindi naman siguro ibig sabihin na heterosexual yung kanyang parents, eh ganun na rin yung magiging seedlings. Pero at least, no, napaka-interesting na matanim natin yung kanyang seeds na galing doon sa may male and female na flower. Diba? So ito rin yung napasama doon, sinwap ko to sa kanya. Ang sinwap ko yung mga trungkata and rough country na tira natin dati. So tinrade naman sa atin ay yung Nepenthes philippinensis, which is nag-germinate na. Alam nyo ba itong Nepenthes philippinensis, kung natatandaan nyo, ito yung may algae or may fungus, no, na seed pods pero tumubo pa rin, which is napakaganda ng kanyang quality talaga. Yung kanyang seed pods. So ito na lang yung mga tira sa mga, marami pa rin naman. No, pero ilan na lang rin yan. Tumpok-tumpok lang kasi yan. Pero ilan na lang yan. Ito yung Sarracenia purpurea. Marami na nabawas lalo na ngayong araw na to, na may bumili ng 3. No, kahapon parang 1 or 2 may bumili rin. So ito naman yung rough country and truncata na nagmekos-mekos doon sa plastic na nilagyan natin, kaya tinanim na lang natin. So malalaman na lang natin dyan kung alin yung rough country at truncata pag nag-picture na. So as early as mga ilang months, no, pag nag-picture na yan ng medyo mature, no, may kulay na rin naman yung rough country, kaya madaling ma-identify ito sa truncata na usually green lang yung kanyang picture, no? Tapos yung pinaka-peristome ba yun? Or lead nung picture, ayun lang yung may mga kulay. Ayan. So ito naman yung alata seeds, no? September 5 natin pala ito sinuo. So ayan. Ayan ang itsura nila ngayon. May mga lumaki na ng konti. Ayan, no? Bala ko na itong ilabas kasi para mas tumibay yung kanilang tumibay sila, no? Pag nilabas nyo kasi yan, mas mainit, mas exposed sa sunshine pati sa lakas ng hangin. So ito naman yung ano ba to? Attenborough. Ayan. So ang dami natin Attenborough eh, hanggang dun. Ayan, no? Parang 3 tray yan eh. Ayan. Saan pa ba yung isa? Nandun. Ayan. Ito yung huling tinanim natin. Kaya gitna ng lahat yan. Kasi tinaktak na lang natin yung mga natitirang seeds. Ayan. So may iba tayong mga sinopa. Itong ventricle sa porcelain na wala pang nag-germinate. Nye. Tapos ito rin iba. No? May mga alata rin tayong pinano dito. Wala pa rin. So, ayan. Oh, masaya magtanim pero pag tagal mag-sprout, mag-germinate, parang minsan nakakadalang tanim. Pero okay lang, no? At least natututo tayo, mas nagkaka-experience tayo sa pagsuso. Napakarami pang ibang update. Pero ayun muna siguro yung update sa mga Nepenthes, no? Sa mga seeds ng Nepenthes natin. No? So, habang mura pa tong mga
Itong habang mura pa at buy one take one pa itong mga seedlings natin, bilhin nyo na. Kasi pagka lumaki-laki na yan, medyo mas mahal na yan. Mas maganda rin kasi na lumaki sa inyo yung plants kasi mas matibay yun. Mabilis naman lumaki to eh. Itong mga Mirabilis na to. Siguro ilang buwan lang to eh. Medyo maganda-ganda na yung size. Taka napakatibay talaga nito. No, alam nung mga nakabili yan. Anyway, so yun lang muna. At God bless sa inyo. Bye-bye.